no, bago tayo magsimula, makikiusap lang ako sa inyo na kapag may lumabas na mga commercial sa mga videos ko na inyong panoorin, sana huwag niyo i-skip kasi po malaking tulong din po sa akin yan. Yung mga commercial na yan, mga ka-best friend. Ano po? Ayan mga ka-best, ngayon naman ang part 2 ng Rolex na gaya na sinabi ko sa inyo last time na magpa-part 2 tayo sa tungkol sa Rolex para malaman ninyo, magkakaroon kayo ng idea. Pag gusto niyo magsanla, gusto niyo ibenta, or bibili man kayo ng mga Rolex, ng mga sikanan po, Kasi ang brand nyo kasi ng Rolex, mga ka-best, yung tutod, let's say tutod, yung brand nyo niyan, nasa 300,000 po. Yung presyuhan yan, pero still, basta yun ang tansya, nasa 300,000, nakadepende po lagi yan sa yung babanggitin ko sa inyo ngayon, mga ka-best friend. Okay, mag-start tayo sa kung halimbawa magsasanla kayo ng isang Rolex. Kung halimbawa may Rolex kayo dyan na gusto nyo isanla, para mag-idea kayo. Paano ba tumingin ng isang pawn shop? Pero gusto alam nyo mga kabes, bira lang pawn shop ngayon kumukuha ng Rolex. Bira na lang talaga ngayon. Mga pressures na kumukuha ng Rolex. Okay, yun lang po, Pero ngayon, ang gusto kong sabihin sa inyo, paano ba? Anong unang gagawin nila, Ang Rolex, may tatlong mga sizes siya, mga ka-best friend. Yung large, yung medium, at saka yung small. Alam naman natin yung small po, ayun yung pang mga ladies watch yan. Yung large po, yun yung mga men's watch. Men's watch, Yung medium size, yun po yung mga unisex, Yung pwede sa lalaki, pwede sa babae, Pag nagpre-presyo kasi yan sila sa mga sizes, yung sa men's watch, at saka yung ladies watch, pareho ang presyo niyan. Best friend, pareho ang presyo niyan. Pero pagdating sa medium size, mababa na po ang presyo niyan. Mababa po ang presyo kumpara sa men's watch na yung large size at saka small size na yung pang ladies watch po. Mababa po ang kuha sa mga pawn shop at buy and sell ang medium size. Kasi bakit po? Mahirap po kasing i-dispose yan. Mahirap pong i-dispose ang medium size. Unlike dun sa mga large at saka small, madaling i-dispose yan, mga best friend. So, isa pa sa mga tinitingnan, tapos na tayo dun, isa pa sa mga tinitingnan ng mga pawn shop, yung titinan nila yan yung line pa o hindi, Palagay halimbawa, itong relo ko, dito Rolex, ito sa sample ko lang sa inyo. Paano natin malamang laylay ang isang Rolex o ang isang relo? Igaganyan po yan mga kabas. Tatagilid. Itatakilid yan ng isang appraiser o yung isang buyer. Kapag lumaylay yan, mababawasan ng presyo niya. Ibig sabihin, masyado nang gamit yung Rolex nyo. Laylay po, lumaylay na po ito. Unlike dito, tinan niya kita, diretso, diretso. So ito, hindi laylay. Kung sa Rolex ito, okay ito, Kabes. Pangatlo pong titinan ng isang pawn shop or ng isang sa mga buy and sell, yung mga bumibili ng Rolex. Yung dito sa may gilid po, dito sa may gilid, dito ho, yan. Dito sa may gilid po, kung papansin ninyo, itong relo ko ay may butas, may butas dito. May butas dito, po. Kung sa Rolex ito, kapag may butas dyan, meron kasi may butas, meron walang butas. Kapag may butas dyan mga kabes, ang ibig sabihin yan, old model ang Rolex. Old model. Pag walang butas yan, modelo siya. So pag may butas, old model yan. Kaya kapag may butas yan, bawas ulit ng presyo. Yung presyo niya, bawas ulit. So kung tumatanggap ang pawn shop, halimbawa ng 40,000 or 50,000,
hindi na siya pasok dun sa 40,000 or 50,000 dahil may butas. Ibig sabihin, old model po yung Rolex. Ang ika-4 ho, natitingnan nila, isa sa mga tinitingnan ng mga ka-best friend. Kung halimbawa, bibili din kayo ng Rolex na second hand, isa mga sa papansinin nyo, no? Papansinin nyo. Yung dial niya. Ito dial po. Kapag yung dial ho, mga ka-best, nagtulay, halimbawa, kulay green or kulay blue, mas mataas ang presyo niya kaysa mga kulay yellow, kulay white, kulay black. No? Tandaan yung sinabi ko. Mga green, yung blue, ano po, blue, green, tapos compared sa mga ibang kulay na kulay, yung dial niya ay yellow, yung white, yung black, ano po, bawas presyo agad yan. No? Mas mataas yung green and blue. Isa pa ho titingnan, isa pa ho siya tinitingnan ho ng isang tagasuri ng Rolex. Ano? Kung toto na halimbawa or let's say solid gold siya, no? Titingnan yung gold niya. Mas mataas ang kuha kapag rose gold. Pag rose gold po, ang Rolex ninyo, mas mataas ang kuha. Mas mataas ang appraised value kaysa mga yellow gold. Ano po? Kaya, yung mga binabanggit ko sa inyo, kung bibili kayo ng mga Rolex, ng isang second hand na Rolex, dapat to, isa sa mga titingnan nyo yan. Para alam nyo kung old model or yung modelo, no? Yung maigi yung Rolex, kondisyon ng Rolex, or magsalaman kayo, alam nyo na po kung mababa o mataas. Ngayon, gusto nyo malaman kung magkano ang presyo, mga ka-best friend. Mag-comment lang kayo. Message kayo sa akin, mag-comment kayo. Sasagutin ko magkano ang presyohan. Sabihin nyo lang sa akin kung anong klaseng Rolex ang hawak ninyo. No? Sabihin nyo lang sa akin. At bibigyan ko kayo ng idea kung magkano kuha sa mga buy and sell or sa mga pawn shop, mga ka-best friend. Hanggang dito lang muna tayo, no? Pero gusto ko munang i-shout out si Daisy Langido at si Joy Langido dyan sa may Bayawan City. Pati na rin si Ramil de la Cruz ng Pamplona. Shout out sa'yo, mga ka-best friend. Bye-bye, mga ka-best!